Good morning mga tropa, kumusta po kayong lahat? Welcome back to my channel. So for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo yung processing ng pagkuha ng forklift license dito sa Canada. So ayun mga tropa, no, kung kayo po ay kakarating nyo lang rito sa Canada at papunta na kayo rito sa Canada at gusto nyo magtrabaho bilang isang warehouse worker dito sa Canada mga tropa, no. So gusto ko pong i-share sa inyo na yung forklift license po is isa po yan sa requirements na para makapagtrabaho ka sa warehouse. So meron ding mga warehouse na hindi nangangailangan ng forklift license sa isang aplikante, but mostly ng warehouse mga tropa, kailangan po nila yan. Kailangan po nila na meron kang forklift license. So ayun guys, gusto ko pong ituro sa inyo, gusto ko pong i-share sa inyo yung kung paano kayo makakakuha ng forklift license or yung processing sa pagkuha ng forklift license. So gusto ko pong i-share sa inyo yan. At kung magkano po yung babayaran nyo. At kung ilang araw nyo yan bago makuha. So ayan po yung mga gusto ko i-share sa inyo mga tropa. No? So para hindi na rin kayo mahirapan at meron na rin kayong idea kung kayo po ay magtatrabaho bilang isang warehouse worker dito sa Canada. So ayun mga tropa, bago tayo magsimula, maraming salamat po pala sa mga bago nating subscribers. So ayun mga tropa, kung bago ka lang sa channel ko at mapapanood mo yung video ko, at yon, please support my channel. Please subscribe to my YouTube channel. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers natin at sa mga magsusubscribe pa lang. In advance, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. So, ayun mga tropa, no. Number one, halimbawa, wala pa kayong training center na pupuntahan or wala pang nagre-recommend sa inyo na dito ka mag-training dahil dyan ako pumunta, maganda dyan, madali dyan. So kung wala pa kayong idea na kung saan kayo pupuntang training center, so madali lang yun mga tropa, huwag kayong mamroblema dahil pwede naman kayong mag-search online. So i-search nyo lang forklift training center near me. So i-click mo lang yan, ayan, ang daming lalabas niyan. Yung kung ano yung pinakamalapit sa iyo. So mamimili ka kung saan mo gusto. So ayun guys, pag nakapili na kayo ng training center na gusto niyo, kung saan niyo gusto mag-training, so i-click niyo lang yung website nila. Unang-una tawagan niyo yung number mga tropa. So bakit niyo kailangan tawagan? So para hindi na kayo maabala. Kasi mga tropa, yung nangyari sa akin, nag-search ako online, hindi ako tumawag, pumunta ako doon sa address na inilagay nila sa website nila. Pagdating ko doon, sarado na pala yung place. So, matagal na pala silang lumipat. So, ngayon, tinawagan ko yung number. Sabi ko, sir, sarado yung warehouse nyo. Sarado yung training center nyo. So, mag-open ba ako ngayon or hindi? Sabi, lumipat na kami. So, binigay sa akin yung address. So, from that address na inilagay nila sa website, ang layo nung nilipatan nila. So, ang tagal ko naghintay ng bus, winter pa man din. So kaya ang lamig. So ayun guys, naabala ako. So dapat meron pa akong pupuntahan nung time na yon. So nasayang yung oras. Hindi ko na nagawa yung ibang appointment ko dapat. So ayun guys, kaya bago kayo pumunta, tumawag muna kayo para hindi na kayo maabala. So ayun guys, lesson learned sa akin na sa susunod. Ayun, tatawag na talaga ako. Kaya dapat kayo, ganun din yung gawin nyo. Tawag muna bago pumunta. So ayun, pangalawa, kapag nandoon na kayo sa training center, ang gagawin nyo, kung may pila, syempre hihintayin nyo, tapos mag-register kayo. So isusulat nyo yung pangalan nyo, address, telephone number, pirma. So ayun lang naman, and then magbabayad kayo. So depende po yun kung anong klaseng machine yung gusto ninyong matutunan. Let's say, gusto niya lang i-avail yung mga usually na nakikita nyong machine sa warehouse. Let's say, kasi karamihan lang naman talaga, ang makikita mo is yung counterbalance and then yung reach track. So kung ayun lang yung gusto mong matutunang machine, so magbabayad ka ng $226 including tax. Yung $226 na yun mga tropa, kasama ni tax doon, and then yung bayad mo sa machine. So if I'm not mistaken, ang bayad yata sa machine sa dalawa $40 na yata yun. Nakalimutan ko ng mga tropa, pero ang total na binayaran ko is $226 for 2 machines, yung counterbalance and then yung reach track.
So, ayan lang din naman kasi yung madalas mong makikita na ginagamit. So, ngayon, kung gusto mo naman i-avail lahat ng machines, I mean like 5 machines, magbabayad ka ng mas mataas. So, if I'm not mistaken, mga 300 plus tax. So, kasama din siguro dun yung bayad mo sa machine. So, basta mas mataas yung babayaran mo, pero lahat ng 5 machines na yata yun eh. So, ang inabil ko lang kasi 2 machines lang. So, ayan ang babayaran nyo dyan mga tropa. Ano? So, ayun, pag nakapagbayad na kayo, hindi pa kayo pupunta agad-agad dun sa forklift para mag-drive. So, hindi. Ang gagawin nyo, ang ipapagawa sa inyo nung nandoon yung mga empleyado doon sa training center, manunood muna kayo ng video for 1 hour. So, manunood ka lang, i-explain doon yung kung paano yung tamang paggamit ng forklift, kung paano yung tamang pag-maintenance ng forklift, so kung paano siya patatakbuhin, kung saan mo siya hindi dapat gamitin, yung tamang speed ng pagmamaneho ng forklift, kung ano yung tamang diskarte. So lahat doon i-explain doon sa video na iyon. So 1 oras yung mga tropa, 1 oras kayo. Manunood lang kayo ng 1 hour ha. Panunood pa lang yun. So after nun, written exam. So mag-e-exam kayo base doon sa pinanood nyo. So kung itatanong nyo naman, mahirap ba yung exam? So hindi naman mga tropa, yung kung ano lang yung pinanood nyo, yun lang din yung lalabas sa exam. So paano kung hindi kayo pumasa sa written exam? So uulit kayo ng uulit hanggang sa makapasa kayo. And then, after na pumasa ka na sa written exam, so kung walang pila or kung oras mo na para mag-training ka na doon sa machine, so tatawagin ka na nila, o halimbawa, Mr. Mark, ikaw na yung susunod. O ngayon, depende yung kung ano yung gusto mo unahin, kung counterbalance or reach track. Pero usually, uunahin mo dyan yung counterbalance kasi mas madali yun eh. So ang ipapagawa sa'yo dyan, pagda-driving ka muna ng atras, o atras muna. Pangalawa, abante. So depende sa iyo kung saan ka komportable. Kung gusto mo, abante muna bago atras. So pag okay ka na, sasabihin ng instructor, o sige, kunin mo yung paleta, ayusin mo. So ayun, titignan nila kung papaano yung ano mo, kung papaano ka magmaneho. So pag nakikita nila na parang medyo nag-aalangan sila, sasabihin nila, o mag-ingat ka, huwag kang masyadong take your time. Wag kang makakasira ng mga rito ha. So yan, sasabihin nila sa iyo yan pag nakikita nilang medyo alanganin pa yung pagmamaneho mo, kasi syempre kung zero knowledge ka naman sa pagdadrive ng forklift, di ba? So ayun, after nun, kung kaya pa ng oras at kung gusto mo pa, so ititrain ka naman nila sa reach track. So ngayon, kung halimbawa ayaw mo na, pwede ka naman bumalik next time. Pero kung gusto mo, sige, didiretso ka. So training ka doon sa reach track. So ganun din, atras, abante, kukuha ka ng mga paleta. So pag nakita nila na okay ka na, or pag nakita nila na hindi ka pa okay, o balik ka, pwede kang bumalik next week. Kailan mo gusto, magpa-schedule ka, kasi hindi mo siya makukuha within the day. Lalo kung ikaw po ay zero knowledge sa pagdadrive ng forklift, so hindi mo siya makukuha within the day. So kailangan mo talagang bumalik. So ngayon, kukuha ka ng schedule, balik ka ulit. So pag nakita nila na pwede ka na, medyo gagamay mo na yung pagmamaneho, pagdadrive ng forklift, so i-schedule ka na nila ng yung final na, kumbaga yung final na exam mo na o pag pumasa ka, makukuha mo yung license mo. Pero kapag hindi, balik ka ulit sa training ka na naman, training ka ulit. So pag nakita nila na okay, parang okay ka na ulit, so actual na naman, hanggang sa mag-feel nila at makita nila na kaya mo nang mag-drive ng forklift, sa kanila ibibigay yung lisensya mo. Pero hindi ka nila bibigyan ng license hanggat hindi sila sigurado na kaya mo na magmaneho ng forklift. Kasi napakadelikado po niyan mga tropa. Pwede po kayong maka-aksidente ng kasama nyo, or kayo po mismo ay pwedeng ma-aksidente. Kaya hindi po nila basta-basta ibibigay yung license kung nagmamadali po kayo na, ayaw ko nang bumalik, gusto ko na nung license ko. So hindi nila gagawin yung mga tropa.
So parang kumukuha ka lang din ng lisensya kapag hindi ka pa ganun ka galing mag-drive, hindi ka bibigyan ng driving license. So ganun lang din yon. So kung itatanong niya naman, kahit ba paulit-ulit ka doon, may bayad pa or wala na. Wala na po mga tropa, yun na po yung babayaran nyo. Kung ano po yung in-avail nyo, kahit mag-fail kayo na mag-fail, paulit-ulit. So, ganun pa rin. Hanggat hindi sila komportable, hanggat hindi sila sigurado na kaya mo na magmaneho, hindi nila ibibigay yung license mo. Pero, imposible naman yun na nakailang balik ka na, hindi mo pa rin makuha. So, parang hindi ka natututo kapag ganon. So, ayun, mabilis lang naman yung mga tropa. Mabilis nyo lang matututunan yan. Madali lang. So, syempre, it will take time lalo. Ayun nga, like I said, zero knowledge ka sa pagdadrive ng forklift. So, it will take time. So, ayun mga tropa, pag alam na ng instructor na, okay, marunong na ito magmaneho. So, i-release na nila yung license mo. So, after mo makuha yung license mo, so, ayun, okay na. Certified na forklift operator ka na. And then, yun, isa na yun sa requirements pag nag-a-apply ka ng forklift license dito sa Canada mga tropa. So ayun, napaka-importante po ng mga tropa ng forklift license kasi syempre karamihan dito kasi talagang organized na eh. Maano rito, napapasukan ko kasi mga tropa, pale-paleta yung ano namin eh. Yung mga nilalabas namin produkto, yung mga binibenta namin, pale-paleta talaga. Kaya kailangan mo ng forklift license. So siguro, makakapasok ka kapag wala kang forklift license, kapag kayong company na napasukan mo is hindi naman ganoon ka lakas bumenta, hindi ganoon ka laki. So, pwede pa rin naman, possible pa rin naman na makapasok kayo kahit wala kayong forklift license. Pero, mostly kasi mga tropa is kailangan na nila ng forklift license. And then yung iba nga, kailangan nila meron kang driver's license eh. At meron ka pang forklift license. So ayun, yung ibang company, yung mga mas malalaki na siguro yun. Pero sa akin kasi mga tropa, hindi naman na-required yung driver license sa akin kasi wala pa naman din ako noon. Pero meron akong G2. So hindi pa ako pwedeng magmaneho ng ako lang mag-isa. Pero kung meron akong kasama na 4 years or 2 years pataas na nagmamaneho with the G1 license, so yun, pwede ako magmaneho. Pero ayun mga tropa, kaya kung kayo po ay kukuha ng forklift license, so hopefully nakatulong po yung idea na i-share ko sa inyo, yung experience ko sa pagkuha ng forklift license. Kaya ayun, medyo ano yun mga tropa, medyo nahirapan ako to be honest, pero ayun, kaya naman mga tropa. So ayun, bago natin tapusin yung vlog natin ngayon mga tropa, maraming salamat pala sa mga nagko-comment sa video natin. So ayan, yan na yung sunod natin gagawa ng video, yung mga comment nyo. Maraming salamat po sa mga lagi nakasubabay sa vlog ko. At ayun, kita-kits po tayo sa next video and welcome to my channel mga tropa.